Isang araw makalipas ang pagpapakita ng pwersa ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand ay hinayag na ni VP Sara Duterte ang posible raw siyang tumakbong Pangulo sa 2028. Grabe, no? Talagang lumakas ang loob ni Inday at ngayon daw ay tatakbo na siya ng Pangulo ng ating mahal na inang bayan. Dahil sinabi nga ng kanyang mga kaalyado ang pagpapakita ng pwersa na Iglesia ni Cristo laban sa kanyang impeachment ay talagang sinasabing lumakas na ang loob ni Sara na maaari siyang manalong presidente sa 2028. Eh, 41% ng mga Pilipino ay gustong ma-impeach ka. Tapos ito pa yung sinasabi mo na tatakbo ka ng presidente. Kaya ang pagbaba ng yung rating sa mga survey, talagang sinasabi ng majority ng mga Pilipino na ayaw na nila sa iyo at kailangan ka ng ma-impeach nga sa sinasabing katiwalian sa DepEd, tanggapan ng Office of the Vice President sa usapin nga ng confidential fund at hindi mo maipilawanag kung saan mo dinala ang pera ng taong bayan sa kanilang pagbabayad ng buwan ng buwis na kinakaltas nila sa kanilang mga sweldo. Ikaw naman talaga puro talaga ang alam lang ay magpasarap sa buhay at hindi naman ginagampanan po ang yung sinasabing bilang pangalawang Pangulong ng ating mahal na inang bayan. Ito pa, ang lakas ng loob mong sabihin mo na ikay tatakbong presidente. Kaya hanggat hindi mo na ipapaliwanag ang mga milyon-milyong salapi ng taong bayan na hindi nila alam kung saan mo ito dinilat, saan mo pinaggastusan na hindi talaga may ipakita at mga peking resibo lamang ang iyong isinumite sa COA. Hanggang ngayon talaga markado ka na, lalong-lalo na sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino, lalo na si Juan Pasang Cruz, sa hindi na nila alam kung saan kukunin ang pangangkain sa 3 beses isang araw para iapag sa kanilang pagkainan. Ngunit ikaw ay talaga na nangangarap pa na susunod na Pangulo ng ating mahal na inang bayan. Ang sabi nga ng ilang netizen at ilang political analyst na sinasabi mong 32 milyong Pilipino ang bumoto sa iyo noong nagdaang halalan. Ang sabi nga nila, dapat pala tumakbo ka na maging Pangulo nung buti na lang, hindi ka talaga naging presidente ng ating mahal na inang bayan. Kung ikay naging presidente, talagang siguro lugubok na ang ating ekonomiya sa matiwalian na pinanggagawa mo sa iyong opisina, kasama ng iyong ama, na si Digong ay talagang nabudol tayo ng mga tao nito. At sinasabi pa nga ngayon na talagang wala ng pag-asa na manalo sa Panguluhan nga sa susunod na halalang sa 2028, ay talagang nagpalakas lang dito yung papakita ng pwersa ng Iglesia ni Cristo. Ay sinasabi lang naman ng ating mga political analysts, 5 milyon lang naman ang mga Iglesia ni Cristo dito sa ating mahal na inang bayan. Ngunit ang mga Katoliko nasa 80 hanggang 85%, ay hindi pa nga ito nagpapakita ng pagkakaisa para sabihin nga sa iyo na hindi ka nila iboboto bilang presidente ng ating mahal na inang bayan. Kaya ako din po nananawagan ng aking channel na huwag sanang iboto si Sara Duterte sa susunod na Pangulo sa 2028. Kailangan niya munang harapin ang napipintong impeachment case laban sa kanya sa usapin ng korupsyon at katiwalian sa kanyang departamento. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiral, magmamatag dito sa kaganapan sa ating pang-araw-araw na buhay, dito sa ating mahal na inang bayan.